Hindi kita lubusang kilala, pero ramdam kong mabuti ang loob mo. Kaya makinig ka, Emily. Habang maaga pa, lisanin mo na ang lugar na ito. Tahimik kami dito nung wala ka. Pero alam mo, mula nang dumating ka, kung ano-ano nang nangyayari dito sa paupahan ni Ninong. Tama. Gusto ko rin magbago, Emily. Ikaw kasi, ayaw mong maniwala na mahal kita. Ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. Mahal kita, Emily! Matagal ko nang hinintay ang pagkakataong ito. Ang makaharap at pagbayari ng mamamatay taong katulad mo. Sa paupahang bahay, di kalayuan sa syudad, malinis ngunit masukal dahil sa mga pulong nakapaligid dito. Dinarayon ng mga mag-aaral na gustong makakuha ng murang renta. Nais ng tahimik na paligid, ngunit sa mga mahilig sa nightlife, hindi nila pansin ang paupahan ni Ninong. Lalo na kapag naririnig nila ang kwento tungkol sa paupahan, ilang taon na ang nakararaan. Bye everyone! See you later! Uy, sandali, Arian. Basta mo nila akong dadaanan. Kahapon pa yung pinangako mo, ha. Huwag mo kong paagahan, ha. Lagot ako kay Ninong. Mamaya na pag-uwi ko, kulang pang pera ko dito eh. Lagi na lang ganyan yung rason mo. Alam mo naman, sa'yo lang napapahamak ako kay Ninong. Oh, bakit pag nandito si Ninong, hindi mo ako sinisingil? Ikaw lang tong nangungulit sa akin eh. Masyado kang mahigpit. Diretsahin mo na nga lang ako. Magbabayad ka ba ng renta o ngayong buwan o hindi? Siyempre magbabayad. Hindi kita ipapahama kay Ninong, okay? Yun naman pala eh. Ang dami mo pa kasing sinasabi. O sige, ganito na lang. Sunduin mo ako mamaya sa school. Doon ko ibibigay sa'yo ang renta ko. Ganito na lang. Hihintayin kita rito mamaya pag uwi mo galing sa school. Saka mo ibibigay sa akin ang bayad, okay? Ewan ko sa'yo. Late na ako. Diyan ka na. Huwag mong kalilimutan, ha. Mamaya kukulitin uli kita. Oo na! Ay! Ano ba? Ay, nakaharang ka eh. Ang laki ng daan, oh. Ang laki nga ng daan. Kanina pa ako dito eh. Dito ko pa talaga dumaan. Excuse me? Pasensya na. Ganyan nga. Humingi ka ng pasensya. Dahil alam mong daanan ito, di sana tumabi ka. Ay nako, nasira ng araw ko. Pisit! Sinundan ng tingin ni Emily ang babae. Masama ang ugali nito. Pero maaga pa para husgahan ang pagkatao nito. Kaya muli niyang ibinaling ang kanyang tingin sa paupahan na nasa kanyang harapan. Kilala mo ba yan? Hindi. Sa bagay, di sana kanina mo pa nilapitan. Titig na titig ka dyan. Sino ba yan? Tinatanong ko rin kanina pa. Tingnan mo, kanina pa siya nakatayo dyan. Nakaharap dito. Baka naman may nahanap. Bakit hindi siya kumatok sa pinto at magtanong? Oo nga no. Babae ka. Ikaw na ang lumapit, tanungin mo. Ayoko nga. Sus, ako na nga lang. Miss? Ha? Huwag ka matakot. Hindi ako masamang tao. Ang ganda naman pala nito sa malapitan. Ako si Eric. Ako ang katiwala sa paupahan sa bahay na to. Ni Ninong. Ninong? Hindi niya ako inaanak. Yun lang ang tawag ko sa kanya. Ninong. Malayong kamag-anak niya ako. Anak ako ng pinsan niya. Malayo na pala kayo magkadugo. Ganun nga.
May hinahanap ka ba? Paano mo nalaman? Kanina pa kasi kita napapansin eh. Nakikita kita dito sa labas. Baka kilala namin kung sinong hinahanap mo. Ngayon lang ako nakarating sa lugar na to eh. Saan school ka nag-aaral? School? Oh, paaralan, school. Karamihan kasi nang nangungupahan dito, mga estudyante. Hindi ako estudyante. Kung ganun, hindi pa upahan ng hanap mo. May tao kang hinahanap, no? Baka kilala ko, tutulungan kita. May hinahanap nga ako. Pero hindi ko alam kung nandito pa siya o wala na. Pero nasan man siya, tsaka kung malapit lang. Malakas palang paamoy mo, no? Hindi naman. Mas malakas ang aking mga paa. Alam kong may dahilan kung bakit dito niya ako dinala. Palabiro ka pala. Joke ba yon? Mukhang matatagalan ako dito. Di kailangan mo ng matitirahan. Mula dito sa paupahan ni Ninong, dito ka na mangupahan. Sige. Halika, doon tayo, pumasok ka. Ha? Bakit? Miss? Ayos ka lang ba? Oh. Bigla ka namutla. Baka gutom ka, nauuwa ka ba? Masakit bang ulo mo? Hindi. Ayos lang ako. Naku, mabuti naman. Kinabahan ako dun Bigla ka kasing natigilan sa paglalakad papasok ng pinto. Magkano ang renta? Magbibigay na ako ng kabuuan kong bayad. Ha? Wow! Sige miss, ikaw ang bahala. Ilang buwan ka bang mag-i-stay dito? Sana wag na akong abutin ng 1 buwan. Sana magtagal ka dito para higit pa tayong magkakilalang dalawa. Ha? Ibig ko sabihin, sigurado ako mabibili ka dito sa pagtira. Mabait ang mga tao rito, tsaka magkakasundo kayo. Sana nga. Sana. Kakaibang puwersa ang sumalubong kay Emily, kaya siya napahinto sa paglalakad. Ngunit hindi iyon ang dahilan, kaya siya napadpad sa lugar na yun at yun ang pagtutuunan niya ng pansin. Ha? Sino ka? Malalim na ang gabi. Ano't gising ka pa? Ako si Emily, ang bagong nangungupahan dito. Wala akong pakialam. Kapag ganitong oras, wala nang sino mang pwedeng lumabas sa silid. Nauuhaw ako eh. Papunta ako ng kusina. Sige na, bilisan mo. Halika na. Sasamahan kita. Itinuro na sa akin ni Eric kung nasa ng kusina. Kaya ko nang kumuha ng tubig ng mag-isa. Ano ka ba? Huwag na matigas ang ulo mo. Kung gusto mong magtagal dito. Bitiwan mo ako. Huwag mo akong hahawakan. Nandito ako hindi para maghanap ng kaaway. Kaya huwag mo akong pagbabawalan. Alam kong ginagawa ko. Bago ka lang dito. Pinoprotektahan ko lang ang sino mang mga bagong salta. Hindi ko kailangan ng proteksyon ng kahit na sino. Maniwala ka. Kailangan mo yun. Pero sige, matigas ang ulo mo. E di tingnan ko na lang kung makakatulog ka pa nga sa darating na gabi. Anong ibig mong sabihin? Tandaan mo, ano man ang marinig mo, wag na wag kang lalabas ng silid. Bilisan mo na, bago dumating ang oras. Hindi na bago kay Emily ang anumang kababalagan o matalinghagang bagay sa kanyang paligid. Ang pagyapak ng kanyang mga paa sa pinto ng paupahan, batig niyang may iba siyang dapat na paghandaan. Inisip ng dalaga, maaaring makatulong iyon sa kanya. Nais niyang malaman kung ano at sino ang dapat niyang makilala.
Aba, totoo ba tong nakikita ko? Si Emily. Bagong nangungupaan dito. Kilala mo? Eh, yan yung nakabangga ko kahapon eh. Galing bundok yan ano? Uy, marinig ka, Aryan, ha? Oh, bakit? Halata naman eh. Tingnan mo oh, tulala. Parang walang pakialam sa paligid. Pero maganda. Tama ka. iba kung makatitig. Maganda lang naman yung mata niya. Hoy, huwag mong sabihin may gusto ka sa kanya ha? Ha? Binata ako, dalaga siya. Eh, anong masama to? Ano? Masyado ka mapanuring tao. Kilalanin mo muna bago mo husgahan. Excuse me? Dadaan ng prinsesa? Tabi, tabi, tabi! Hoy, Aryan! Nauna kami sa'yo rito! Hoy, wow! Guys! Narinig niyo ba yun? Nagsalita ang weirdo. Ano? Wala ka bang nakitang multo kagabi kaya maganda ang gising mo? Sinasabi ko lang kung anong totoo, Aryan. Pumila ka? Ako ang may pinakamaagang paso kaysa sa inyo. Kaya alam nyo, kapag ganitong oras, pumapasok ako sa banyo. Maaga nga ang pasok mo. Kaya dapat mas maaga ka. Dahil kapag ganitong oras, maraming pumipila sa banyo. Abat, sasagot ka pa talaga, ha? Sinasabi ko lang naman ang... Sasagot ka pa talaga! Nyo! Ariko! Ano ba ang buhok ko? Malasagot Ano ka ba, eh. Aryan? Nasasaktan ako! Halika nga dito. Tama na yan! Aba, at isa pa to? Ano, sasali ka? Ang sama ng ugali mo. Anong sinasabi mo? Uulitin ko. May araw ka rin sa aking taga-bundok. Subukan mo kayang umakyat sa bundok. Magsama nga kayong dalawa. May araw din kayo sa akin, mga bisit! Ayos ka lang? Oo, salamat. Ano yung sinabi niya kanina? Totoo ba yun? Ha? Ang alin? Yung tungkol sa multo. May nakikita ka pa ba? Wala. Huwag mo na lang isipin yun, tsaka huwag ka maniwala doon. Nag-iimbento lang yun. Kaya walang nakakasundo yun dito eh. Wala talagang nakakasundong may mga ganong klase ng ugali. May iba ako. Taga-bundok ka talaga? Oo. Anong ginagawa mo dito? Alam ko hindi ka naman nag-aaral. May hinahanap ako. Sino naman? Malalaman mo. Ha? Mula noon, umiwas na si Emily kay Aryan. Pinanindigan niya ang kanyang pangako na iiwas siya sa gulo. Batid niyang mahirap pagkatiwalaan ng tao, ngunit nangako siya na tutuparin niya iyon. Anong ginawa mo? Wala no? Bakit? Nagsumbong ba sa'yo ang weirdong yon? Sasabunutan ko ulit siya. Hoy, weirdo! Anong ginagawa
ginagawa mo dyan, ha? Nakikinig ka, no? Ha? Halika nga rito! Nagsumbong ka, no? Sumbongera! Gusto mong kalbuhin kita? Hindi. Hindi naman ako nagsumbong. Talaga lang, ha? Mahuli lang kitang nagkukwento ng kung ano-ano tungkol sa akin. Papaduguin ko yung nguso mo! Ano? Natahimik ka? Ganyan nga. Pangatawanan mo ang pagiging weirdo mo. Maghanap ka ng multo dito. Tapos kausapin mo. Dahil yon ang magiging kaibigan mo. Kilabutan ka nga sa sinasabi mo, Aryan. Os? Talaga? Mas kikilabutan ako kung ikaw ang magiging kaibigan ko. Aryan, ano ba? Ano? Totoo naman eh. Ikaw, Eric, sino ba talaga ang gusto mo? Ang weirdong yan? O yung taga-bundok? Aryan, ang bili ni Ninong walang away dito sa kanyang paupahan. Eh, naghahanap ng away ang Merlin yun eh. Eh, di pinagbigyan ko? Si Merly? Mahirap yatang paniwalaan yan. Porket weirdo, mahirap ng paniwalaan? Wala akong kasalanan. Kapag nakarating ito kay Ninong, lagot ka. Kapag dumating si Ninong, hihilingin ko sa kanyang palayasin ditong weirdong yan. Dahil silang nagpapagulo sa mga nangungupahan dito? Alam mo, Aryan, ikaw ang paaalisin dito ni Ninong. Kasi alam lahat ng tao dito na ikaw ang laging nagsisimula ng gulo. Ano? O, hindi mo alam? Huwag ka kasing mangialam sa buhay na may buhay. At yung pag-aaral mo ang asikasuhin mo. Yun naman ang dahilan. Ano gagawin natin, Aryan? Shh! Huwag ka ngang maingay. Basta, sumunod ka na lang nga sa akin. Inaantok na ako eh. May pasok pa ako bukas. Ano ka ba naman? Wala pa nga tayong nagagawa eh. Nagrereklamo ka na. Wala Oh, kang libreng snack, sige. Sige na nga. Pero ano kang gagawin natin? Ah! Ano yun? Eh di alulong ng aso. Wala nga namang pusang narinig mong umalulong. Nagtatayuan mo pala hipo ko. Tingnan mo oh. Natatakot na ako, Aryan. Ay naku, duwag. Alulong lang ng aso eh. Kinikilabutan ka na. Halika nga dito. Bilisan mo. Eh, tulog na kasi ang lahat. Tayo na lang ang kising. Shh! Kamaingay. Naririnig mo ba? Naku, gising pa yung nasa loob ng silid na yan. Sa ganitong oras, patay na yung ilaw. Pero may ginagawa pa siya. Silid yan na Emily. Oo nga. Silid nga ng taga-bundok. Eh baka gumagawa pa ng ritual bago matulog. Teka, subukan ko kayang buksan ng konti ang pinto. Silipin natin kung anong ginagawa. Halika na. Silipin natin ang ginagawa ng taga-bundok na yan. Ayan, wag na. Ano ba? Tumikil ka nga dyan. Kundi itutulak kita papasok sa loob. Bahala ka nga. Anong ginagawa mo? Bakit mo binubuksan ang pinto ng silid ko? Anong ginagawa mo dito sa labas? Bakit wala ka sa loob? Pumunta ako sa banyo. May kailangan ba kayo? May kaluskos kaming narinig sa loob. Akala namin kising ka pa. Hindi pa ako tulog. Galing nga ako sa banyo. Ang ibig naming sabihin, ano yung kaluskos sa loob kung nandito ka sa labas? Sino yung nasa loob? May kasama ka? Wala. Oh, sige nga, kung wala kang kasama,
Papasukin mo nga kami? Hindi maaari. Ha? 10 oras na ng gabi. Gusto ko na matulog. Magandang gabi sa inyo. Teka! Ay, nako. Umalis na nga tayo, Tito. Bisit na yun ah. Talagang may tinatago siya. Ay, anong tinatago niya? Muntik pa tayong mahuli. Ano nga? Ewan ko, ang kulit mo kasi eh. Bakit ka nagsasabing may tinatago? Hindi mo naman pala alam. Kaya ngayon na nga alamin natin. Kaya nga kita isinama para magbantay. Di mo naman sinabi, Aryan. Ang sabi mo, gusto mong samahan kita. Di mo naman sinabi magbantay tayo. Ang gulo mo. Halika, Saan na naman? dun tayo sa silid ni Merle. Aryan! At magbantay ka ha, para hindi tayo mahuli. Nako, kung may pera lang talaga ako na pang-snack, nako, hindi na ako papayag sa gusto mo. Kinakabahan na ako sa ginagawa natin ito, Aryan. Ano kailangan mo sa akin? Ano kita matutulungan? Boses ni Marley. Shh! Kamaingay. Talaga. Sinong kausap niya? Mali ko, baka tayo. Tanga! Sinabi ko na nga eh. May sikreto talagang babaeng yan. Baka talaga may kausap siya. Baka may kasama siya sa loob. Mahuhuli na kita ngayon. Ang lamig. Ano yun, Aryan? Ano yun? Bigla akong gininaw. Saan galing yun? Naririnig mo yun? Iyak ng isang babae. Sino yung umiiyak? Halika na. Bumalik na tayo sa kwarto. Kanina ka pa dapat eh. Ayoko na talaga, Aryan. Sabi ko na kasi sa iyo, madulog na lang tayo. Madulog na lang tayo. Hindi makatulog si Aryan ng gabing yun. Noon lang siya nakaramdam ng ganong klaseng kababalaghan kumpara sa mga nakaraang araw dahil isa iyon sa patakaran na walang lalabas o gagala pa sa kung saan-saan pagsapit ng hating gabi. Maaga silang nakatulog. Inakala ng babae na may kinalaman ang nangyari sa bagong salta na si Emily sa kakaibang ikinikilos ni Merle. Ano? Ano bang pinagsasabi mo? Maniwala ka, Eric. Tamang duda ko sa dalawang yan. Si Emily na naman ngayon. Akala ko ba si Merle? Si Tina. O si Tina na naman? Hindi. Si Tina yung kasama ko kagabi. Siyang makakapagpatunay na totoo ang sinasabi ko. Yung bakla Oo. Uy, magandang na si bakla. Tino na naging si Tinay. Oo nga. Gising pa kayo ng baklang yun ng ganong 10 oras ng gabi? Nagmamanman kayo sa mga kasama nyo? Ano ba gusto mong palabasin sa ginagawa mo? Natotoo ang kutob ko kay Merle. At pati na rin yung Emiling yun. Eric, may mga kaluskos kaming narinig sa loob ng silid ni Emily. Emily? O Bisaya man ka na? Ano ba? Hindi. So hindi ka Bisaya niyan? Ano ba naman kasi? Seryoso nga. Nahuli kasi namin sila ni Tina. Kasi nasa labas pala sila. Naguguluhan ako sa'yo. Iba kasi ang kaluskos na narinig namin sa loob ng kanyang silid. Ibang kaluskos. Oo. Baka may ibang tao doon. Siya nasa labas ng kanyang silid. Kaya nga niya kami nahuling sumisilip ni Tina. Aryan? At si Merle. Dinig na dinig namin. Mayroon siyang kausap. Sino? At bigla na lang may dumaang isang napakalamig na ihip ng hangin sa amin ni Tina. Yung hangin na yun, galing yun sa silid ni Merle. Baka naman electric ban lang. Hindi Imposible ang layo. Basta,
Nakakatakot yun, Eric. Hindi nakakatawa, wag kang tumawa. Horror nga. Kaso, hindi napapanahon ang kwento mo, Aryan. Anong hindi napapanahon? Itanong mo pa nga kay Tina. Computer age na tayo ngayon. Kung horror man yan, katang-isip mo lang yan, Aryan. Bakit ba ayaw mong maniwala sa akin? Aryan, alam mo may solusyon dyan. Eric, paalisin mo na sila dito. Trabaho ko nga ang manghikayat na mangungupaan dito tapos magpapaalis. Okay ka lang ba? Alam mo ba kung anong dapat mong gawin? Bawas-bawasan mo yung inggit sa katawan mo, Aryan. Dahil baka dumating ang araw, mabaliw ka sa pangingialam mo sa ibang tao. Lalo na kung wala namang ginagawang masama sa'yo. Tigilan mo na yan. Masisira ang buhay mo. Sabi nga ni Digong. Sabi ko na sa'yo, Aryan hindi ka paniniwala ni Eric. Kahit yung iba pang mga kasama natin dito, gawa-gawa mo lang daw ang istorya na yan. Kasalanan mo eh. Oh, bakit ako? Nakikinig ka lang eh. Hindi ka nagsasalita. Di sana sinabi mo, magkasama tayo. At saka narinig mo kung ano man yung narinig ko nung gabing yun. Ayaw nga nila maniwala. Kung hindi sila naniniwala, di ibig sabihin, wala silang nararamdaman dito sa paupahan ni Ninong. Wala silang naririnig na kakaiba? Malamang. Pero bakit tayo meron? Ay nako, ayoko nang isipin pa ang mga nangyari ng gabing yun. Aryan. Tingnan mo tumatayo na naman ang mga balahibo ko sa aking braso, pati sa bato ko. Takot ka lang eh. Hindi ako natatakot sa dalawang yan, Tina. Makikita ng dalawang yun. Hindi ko sila titigilan. Mukhang ilag na nga sila ngayon sa atin lalo na sa'yo. Pwes, babaguhin kong tanikala ko sa kanila. Anong tanikala? Taktika pala. Hay nako, ayaw ko sa'yo, baliw ka na. O ano? Ano gagawin mo? Basta, sumabay ka na lang. Malaking hamon para kay Aryan ang isiwalat ang totoong pagkatao ng dalawang babae sa paupahan ni Ninong. Walang naniniwala sa kanya, kaya nakaisip siya ng paraan para mahuli niya mismo ang lihim ng dalawa. Uy, naku, wow naman. Ang social ni Aryan ngayon Ayos Susul tayo ngayon Hay nako, mataas kasi ang grades ko. Kaya dagdag ang allowance ko, oh. Huwag na kayong mahiya. Sige na, para sa inyong lahat yan. Ay, Emily! Marley! Halik kayo dito. Join kayo! Merly, pizza, may soft drinks. Ay, teka, sasalinan ko na kayo sa baso. Salamat. Emily, masarap itong pizza overload. Kain ka na. Hindi ako kumakain yan. Salamat sa anyaya, Aryan. Eto, may tinapay. Ito na lang ang kainin mo, tsaka may soft drinks. Hindi. Salamat na lang. Ay, tinalikuran ka lang. Ayaw ng food. Gaga. Paano taga-bundok? Walang pizza. Walang soft drinks sa bundok. Sana kasi bumili ka na rin ng sariwang karne. Yung inalok mo sana sa kanila. Karne ng ano? Karne ng tao. Ay, grabe Aswang lang ang peg. Huwag nga kayong magbibiro ng ganyan sa taong hindi nyo naman lubusang kilala. Ay, narinig tayo. Ay, sorry Merly Nagkatuwaan lang kasi kami ni Tina. Hindi naman Nagbibiro lang naman kami. Alam ko naman na hindi aswang si Emily, hindi ba, Tina? Uso pa ba yun ngayon? Siyempre, hindi na, no? Pasensya ka na sa amin, Merly, Mabait naman talaga ako Sana, maging magkaibigan tayong lahat dito. Kasi,
Iisa lang ang tinitirhan natin. Mm-mm. Sana maging isang pamilya tayong lahat. Oh, di ba? Yun ang turing ko sa inyong lahat, Aryan. Ayoko may mapahamak na isa man sa inyo. Ay, bakit tayo mapapahamak? Safe tayo dito sa paupahan ni Ninong. Yun din ang alam ko. Bakit? Ano bang alam mo? Baka pwede mong i-share sa amin, Marley. Gusto niyo ba talagang malaman? Ano dapat namin malaman? Wow! Ano meron? Kasali ba ako sa kainan? Ha? Teka, mukhang may mahalaga kayong pinag-uusapan ha. Bigla kayong nagseryoso. Wala naman. Aryan, salamat dito sa pizza at soft drinks ha. Doon ko na ito kakainin sa silid ko. May iwan ko na kayo. Anong sinabi sa inyo ni Merly? Ewan ko dun. Talagang weirdong babaeng yun, Eric. Ay siya nga pala, may itinabi akong espesyal para sa'yo. Eto oh. Salamat, Aryan ha. Walang anuman. Siyempre, espesyal ka sa akin. Kaya, espesyal din ang binili kong foods para sa'yo. Kabaitan ang ipinakita ni Ariana na paniwala niya ang lahat. Panatag na rin ang loob sa kanya ng kanyang mga kasamahan, lalo na ang dalawang babaeng minamanmanan nito. Sino yan? Ako ito, Emily, si Merly. Bakit? Pwede bang dito na muna ako? Namumutla ka. Ano nangyari sa'yo? Emily, pwede ba? Dito na muna ako, ha? Sige, pero wag mong hahawakan ng anumang bagay na mapapansin mo. Ha? Walang ibang pwedeng pumasok sa silid na ito. Ha? Huwag mo nang pansinin ang mga yan. Ano, maraming mga dahon at kwintas na nakasabit sa dingding mo. Nandito ka ba para magtanong sa mga nakita mo? Ano ba talaga ang sadya mo? Lumalakas ang puwersa niya, Emily. Ayoko magsalita tungkol sa kanya. Nibanggitin ang tungkol sa kanya. Pero natatakot na ako sa nararamdaman ko. Merly, wala ka bang nararamdaman? Wala ka bang nakikita o naririnig? May mga bagay na hindi dapat pag-usapan. Nararamdaman mo siya. Isa lang siyang hindi mapakali. Si Sarah, nagpaparamdam ba siya sa'yo? Yun ang pangalan niya. Sarah. Paano mo nalaman? Matagal na ako nangungupahan dito. Sa dami namin noon, ako lang ang hindi umalis. Kilala mo siya? Nauna siyang dumating sa akin dito. Pero ilang araw lang, bigla siyang nawala. Naglahong parang bula. May nangyari sa kanya. Katulad ng nangyari sa iba pang mga nangungupahan dito na nauna sa amin ni Sarah. Nawala rin sila. Katulad ni Sarah. Pero... Huwag kang mag-alala. Nasa loob ka ng silid na ito. Protektado ka ng anumang elemento. Banal ang mga nakasabit na dahon at kwintas na nakikita mo. Protektado ng dasal at seremonyas na kahit anong klaseng elemento, hindi yan matitinag. Emily, sino ka ba talaga? Hindi ako ang pinag-uusapan dito. Hindi kita lubusang kilala, pero ramdam ko, mabuti ang kalooban mo. Kaya makinig ka sa akin. Habang maaga pa, lisanin mo na ang lugar na ito. Bakit ikaw? Noon ko pa gustong umalis dito. Bakit hindi mo ginawa?
Dahil may malakas na puwersang pumipigil sa akin. Hindi na ako makaalis sa lugar na ito. Pakiramdam ko, dito na ako mamamatay. Anong puwersang tinutukoy mo, Merly? Si Sarah. Merly, kasalanan ko. Ituwid ko man ang ginawa ko noon. Hindi ko na mababawi pa. Pinaparusahan niya ako, Emily. Anong ginawa mo para sabihin mo yan? Ano, Merly? Tulungan mo ako, Merly. Ano magagawa ko? Bakit hindi ka nalang umalis dito kung natatakot ka? Hindi siya papayag. Sino? Ipangako mo sa akin. Ano man na mangyari. Kapag may nangyaring masama sa akin, hanapin mo ko. Kahit buto na lang ang matira sa akin. Ihatid mo ako sa pamilya ko. Hindi ko na sila makakasama pa. Sarah, huwag ka nga magsasalita ng ganyan. Sino bang kinakatakutan mo? May nagbanta ba sa buhay mo? Tutulungan kitang makaalis dito. Kahit saan ako magpunta, susundan niya ako. Mangako ka, Merly. Mangako ka. Ang gaganda ng mga iwang gamit ni Sarah, oh. Kagagang babaeng yun, basta na lang umalis at iniwan ang gagamit niya. Siguro kasi hindi nakapagbayad ng ilang buwang renta. Hindi naman yata tamang kukunin natin ang mga gamit niya. Baka bumalik yun. Hindi mo ba narinig yung sinabi ni Ninong na hindi na babalik si Sarah? Gusto niyang ipatapon ang mga gamit na ito dahil may bago ng mangungupahan. Nakakasikip na ng silid na ito. Nasa na kaya ang babaeng yun? O diba, kaibigan mo naman si Sarah? O sa'yo na mga damit niya? Ang gaganda nga nito, ha? O, kasya sa'yo lahat. Magkasing katawan lang talaga kayo. Kunin mo na lahat ng yan para wala na kami maging trabaho sa paglinis. E di na babalik si Sarah dito. Yan ang sabi ni Ninong. Nakalimutan ko ang mga bilin sa akin ni Sarah. Lahat ng damit niya isinuot ko araw-araw. Makalipas ang 2 buwan, Emily, nararamdaman ko na siya. Sa'yo siya nagpaparamdam? Oo. Mula noon, hindi ko na magawang tumawa. Normal na makipag-usap sa mga kasama ko rito dahil ang bigat ng puwersa niya sa akin. Pakiramdam ko, kahit saang sulok ako magpunta sa bahay na ito, nakasunod ang mga tingin niya sa akin. Nararamdaman ko rin siya. Pero dahil may proteksyon ka, hindi siya makalapit sa'yo. Hindi niya magawang humingi ng tulong sa'yo. Galit siya, kaya lumalakas ang kanyang puwersa. May kakayahan kang tumulong sa kanya, pero hindi siya lubusang makakalapit sa'yo. Kung sana'y may kakayahan din akong katulad mo. Kung wala mga ito, pwede kong malaman ang kanyang kinaroroonan. Emily, alam niyang ikaw ang taong makakatulong sa kanya. Dahil alam niya na halos pareho lang kami ng mundong pinanggalingan. Anong ibig mong sabihin? Magkaiba ng dimensyon, ngunit parehong may elementong ginagalawan. Ha? At kung lumalakas ang puwersa niya, nandito lang siya. Nasa malapit lang siya. Maaaring nandito lang siya sa paupahang ito. Maaari din siyang makatulong sa atin. Alam ko na, nandito nga ang taong hinahanap ko. Maaaring may koneksyon ang nangyari sa kanya sa nangyari sa kapatid ko. Kapatid mo? Tulungan mo ko, Merly. Tanggalin natin ang lahat ng nakasabit sa silid ko. Oo. Ayan. Ito. Ayan. Ito pa ba? Ayan. Ew! Anong klaseng silid ito? Parang gubat. Ano
Ano yung mga kwintas na yan? Nakakatakot naman. Parang silid ng mangkukulam ang nakatira dito. Tulungan mo na ako, Marley. Oo. Oo. Sandali, teka lang. Dumating lang ako eh. Inalis nyo na ang mga nakasabit. Ay, ano to? Maliit na bungo ng nasa kwintas? Huwag mong hahawakin yan. Naku ha, Emily. Baka kinukulam mo na kami isa-isa dito. Hindi gamit sa kulam ang mga ito, Arian. May mangkukulam ba na nagmamay-ari nito? Bible? Di makabagong mangkukulam? Ay sus! Bakit? Yung ang mga demonyo, hindi anyong demonyo. Kung talagang may alam kayo sa Bible, alam nyo rin na siya ay isang fallen angel. Wala akong panahon na pakinggan ang bintang mo, Arian. Wala sa lahi namin ang mangkukulam. Ano? At anong ibig sabihin ng mga ito? Gamot lang sa sakit ng tiyan? Sabi mo nga, taga-bundok ako. Lahat ng gamot na ginagamit namin ay galing sa gubat. Hindi mo alam ang mga ito. Kasi nga, taga-syudad ka. Galit? Nagtatanong lang naman ako eh. Pakiko naman kung isabit mo dito sa silid mo ang lahat ng klaseng dahon, no? Nagtataka lang naman kasi ako. Ngayon lang kasi ako nakakita ng mga ganitong kaaningan sa buhay. Kung gusto mong tumulong, huwag ka na magsalita ng maaaring bumalik sa'yo. Walang gamot para sa mga nasasapian ng masamang elemento. Ew! Huwag mo nga akong tinatakot, Emily. Hindi na ako tutulong, ano? Baka mamaya, may buhay pa pala sa mga daong yan. Lamunin pa ako ng buo. Ay, makaalis na nga! Emily, anong dahilan na tinanggal mo ang lahat ng ito? Akala ko ba, proteksyon mo ito? Umiiwas lang ako, Marley. Hindi ko alam kung anong elemento ang nasagap ko sa paupahang ito. Akala ko balisa lang at mapanakit. Pero ngayong nalaman ko na, baka sakaling makatulong ako at matulungan din natin si Sarah. Sa kagustuhang malutas kaagad ang misyon ni Emily, tinanggal niya ang lahat ng mga ritualadong bagay na inilagay sa paligid ng loob ng kanyang kwarto. Hindi alintana ang hatid nitong kapahamakan sa kanyang sarili at tunay na pagkatao. Hindi ko kailangan ng tulong niyo. Hayaan niyo akong umalis. May bendisyon ako mula sa inyo. Kaya kong alagaan ang aking sarili. Hayaan niyo akong tapusin ang misyong ito. Hindi ako mahina. Patutunayan ko yun sa inyo. Palalakasin ako ng aking pananampalataya. Umalis na kayo rito. Huwag kayong maghasik ng lagim sa lugar na ito. Hindi ko hahayaang mangyari yun. Nasundan ako ni Inang. Hindi ako dapat na magtagal sa lugar na ito. May mapapahamak kapag nagkataon. Sumunod ka. Sarah, ituro mo sa akin ang iyong kinaroroonan. Tutulungan kita. Tulungan mo rin ako. Sundan mo ko. Oo. Patungo ito sa pinakadulo ng kusina. May masikip na pasilyo. Hindi ko alam na may daanan pala rito. Emily? Ha? Anong ginagawa mo dito? Paano mo nalaman ang pasilyong ito? Sinong nagturo sa'yo? Eric, hindi ko alam. Paano ako nakarating dito? Naglalakad kang tulog?
Hindi ko matandaan. Ang alam ko, pagkatapos kong maligo, humiga na ako at natulog. Sleepwalking. Nakapantulog ka. Maari kang mapahamak, lalo na kapag ganitong oras ka naglalakad. Wala ka ba talagang matandaan kung paano ka nakarating dito? Wala. Pasensya na. Nasa loob pa ba tayo ng paupahan? Oo. Pero patungo ito sa likod ng kusina. Masigip at madilim ang bahaging yun. Bawal dito. Huwag mo nang uulitin ito, Emily, ha? Cleaning time! Oh, tulong-tulong lahat ha! Bawal ang tamad! Hoy, linis ka dito. Tulungan mo ako dito. Anong gagawin natin? Ano ka ba? General cleaning. Ginagawa ito 1 beses sa 1 buwan. Natataon lang na walang pasok ang mga yan. Ganun ba? Sinong hinahanap mo? Si Eric? Wala. Umalis. Baka umuwi sa kanila. Hindi pala siya lehitimong taga rito? Hindi. Kasi umuwi siya tuwing katapusan ng buwan. Wala naman kasi akong alam tungkol sa personal na buhay ni Eric. Interesado ka sa kanya? Ihingi lang sana ulit ako ng pasensya sa kanya. Bakit? Kasi kagabi. Anong kagabi? May nangyari ba kagabi? Kasama mo si Eric? Huwag kang basta nalang susulpot, Arian. Nakikinig ka sa usapan na may usapan. Mabuti sana kung tamang narinig mo. Hinahanap niyo kamo si Eric, di ba? At may binanggit siyang kagabi. Di magkasama nga silang dalawa. At bakit ikaw ang sumasagot? Hindi naman ikaw ang tinatanong ko, Emily. Ano? Oo, magkasama nga kami ni Eric kagabi. What? Pero hindi katulad ng iniisip mo, Arian. Pinagsabihan lang ako ni Eric kagabi. Mali kasi yung direksyon na pinuntahan ko. Tapos humiwalay din kami kaagad. Ikaw? Napagsabihan ni Eric? Ay, naku, buti nga sa'yo. Akala ko kasi may dumidikit na kay Eric. Lalo na pag tuwing gabi. Ay, naku. Bago ka pa lang dito, Emily, ha? Huwag kang kumirengkeng sa lalaki. Lalo na kay Eric. Hindi ko gagawin yan. As long as na magkaliwanagan tayo. Nakikinig na kayo sa usapan namin? Mga chismosa! Balik ka sa paglilinis! Ano ba nangyari kagabi? Sinundan ko si Sarah. Emily? Alam mo bang may pasilyong masikip patungo sa likod ng kusina? Pasilyo? Matagal na ako dito, Emily. Wala akong alam na may pasilyo patungo sa likod. Yun ang direksyon na pinuntahan ni Sarah. Sinundan ko siya, pero dumating si Eric at bigla na siyang nawala. Maaari nating puntahan niyo ngayon. Wala si Eric at... Uy, teka. Saan kayo pupunta ni Merly, ha? Emily? Pupunta kami sa kusina. Nauuhaw na kami. Iinom lang kami ng tubig. At sabay pa talaga kayo, ha? Hindi niyo ba nakikita yung pitchel sa ibabaw ng mesa? Hayun, Bawal pa kalat-kalat dito sa paupahan ni Ninong.
Kung ayaw niyong isumbong ko kayo kay Eric, Hindi pa ito ang tamang oras, Merly. Pero mas lalo tayong mahihirapan. Nagalugarin itong bahay kapag nandito si Ninong. Lagi kong naririnig yung Ninong. Anong klaseng tao siya, Merly? Ibang-iba na siya ngayon kumpara noong unang dating ko dito sa paupahan. Nagbago na siya, Emily. Kamumuhian mo kung makikita mo siya noon. Pero, Merly, nagtaka lang ako mula nung magkawalaan ng mga babae dito. Pagkatapos ng mga nangyari, biglang naglaylo si Ninong. Bigla na lang siyang bumait. Interesado akong makilala siya. Kung magtatagal ka rito, posibleng mangyari yun. Pero naaalala kong sinabi mo, matagal lang 1 buwan ang pagtira mo rito, hindi ba? Hindi mo talaga makikilala si Ninong. Yun lang ba ang alam mo tungkol kay Ninong? Ang naaalala ko, noong mga panahon na may nag-iimbestiga dito, hindi siya mapanatag. Galit pa siya kapag tinatanong. Galit na galit siya noon. Kung siya ang may-ari, maaaring may kinalaman siya sa pagkawala ng ilang kababaihan dito noon. Hindi naman eh. Paano siya masasangkot? Ganito na ang kalakaran noon. Noong unang dating ko pa lang dito. Anong kalakaran? Lagi siyang wala rito. Pagdating ko noon dito, si Eric nang namamahala sa paupahang bahay na ito ni Ninong. Hindi talaga si Ninong. Ang planong suyurin ang buong sulok ng paupahan ay hindi madali dahil mahigpit na binabantayan ni Ariana sina Emily at Merly na para bang yun ay mahigpit na pinagbilin sa una ni Eric. Nagsimulang manghinala si Emily sa kilos ng mga ito. Hindi pa ba tayo matutulog, Aryan? Tulog na ang lahat. Papakit na tayo ng lamok dito. ay naku, puro ka naman reklamo. Hindi pa nga ako inaantok. Kung gusto mo, mauna ka nang matulog. Hindi ako makatulog na walang katabi. Alam mo naman, hanggang ngayon, hindi ako komportable sa paupahang ito. Pwes hintayin mo ko. Sobrang tahimik eh. Akala ko ba bawal ang gising kapag ganitong oras? Hindi bawal. Dahil wala naman tayong ginagawang masama. Dito lang tayo. Kung may gawin kaya tayo. Joke. Ano ba plano mo? Huwag mo sabihin babantayin mo naman yung 2 word na yun. Hindi kasi talaga ako mapanatag, Tina. Bakit naman? Duda ako sa kilos ng 2 yun eh. Kahit si Eric ganun din. Sus, baka naman pinapabantayan lang sa'yo si Emily. May gusto kaya si Eric doon? Talaga ha? Bakit pinapabantayan niya? Para hindi maligawan ng iba. Bakit na kasi si Emily in fairness ha? Hindi lalaki ang dahilan kaya pinapabantayan niya si Emily sa akin. Ha? Hindi lalaki? Ano? Huwag hayaang lumabas ng 10 oras ng gabi ang sinuman. Lalo na si Emily. Wala namang lumalabas eh. Paano ko magsi-CR lang pala? Bawal din. Ewan ko. Basta, bantayan ko daw ang kilos ng 2 yun. Lalo na si Emily. Malamang may ginagawa ang 2 yan na hindi nagustuhan ni Eric. Kaya duda rin si Eric sa kanila. Ano yun? Ano yun, Aryan? Parang may lumipad. Parang sipawan ng bubong. Baka hangin lang. Hindi hangin eh. Tunog yan ang... malaking pakpak. Agad na usap-usapan ang tungkol sa aswang. Ang iba hindi naniniwala, ngunit mas marami ang nakumbinsi
na may aswangang gumagala. Emily, huwag ka munang lumabas. Sisirain ang mga yan ang araw mo. Bakit? Usap-usapan ang tungkol sa aswang. Ha? Naniniwala ka pa ba sa panahon ngayon na may aswang? Ha? Sa multo pwede pa. Pero sa aswang, nasunog na yata ang buhay ng mga yun sa impyerno. Galit ka sa aswang? Ay sus, bakit ako magagalit? Hindi pa naman ako nakakakita. Ewan ko kung anong basihan nila Aryan at agad na ipinagkakalat na may kasamahan daw dito na aswang. Uy, Emily! Halika nga! Aryan? Oh, magsisimula ka na naman Aryan ha? Tagasang ka ba talaga, ha? Anong klaseng angkan meron ng pamilya mo? Tahimik kami dito nung wala ka. Pero alam mo, mula nang dumating ka, kung ano-ano nang nangyayari dito sa paupahan ni Ninong. Baka naman may balat sa puwet ang babaeng yan. Bakit Aryan? Ano bang nangyari dito mula nang dumating ako? Wala naman Maliban sa isa dyan, na puno ng inggit ang katawan at puro paninira ang ginagawa. Yun ang gulong hatid mo mula nang dumating ka, Emily. Nagpaparinig ka ba, Marley? Ikaw itong gumagawa ng gulo, Aryan. Nakita mo ba ang aswang? Ano bang ginawa ni Emily sa'yo? Hindi lang si Emily. Pati na rin ikaw. Anong ginawa ko? Sabihin mo nga, Aryan. Masyado kang ilang sa tao. Pareho kayo ni Emily. Kapag ilang daw sa tao, meron daw tinatago. Di ba guys? Totoo yon? Masama ba yon? Kasalanan ba yon? Ha? Oo! Kasi may mga tinatago, di ba? Kasalanan yon. Mali ba namin? Isa sa inyo ni Emily ay aswang. Hindi kami pwede magkamali ni Aryan. Tulog yon ang isang aswang. Eh di kung aswang ako, noon ko pa nilapa kayo, di ba? Abat? Ew! Kayo nagpapagulo rito. Siguro nga, kakaiba kami ni Emily. Pareho kaming ilang, pero hindi kami aswang. Dahil ang aswang, yung mismong umiiwas sa mga tao. Di ba, Emily? Emily, umiiwas ba kami sa inyo? Pasensya na kung ganito kami. Pero magkaiba tayo ng ugali, ng pinanggagalingan. Hindi porket hindi kami nakikijamming sa inyo, ituturing nyo na kaming hindi tao. Tama na, Marley. Halika na. Basta merong aswang dito. At wag lang siyang magpapahuli dahil... Huwag kang mag-alala, Aryan. Hindi ka aanuhin ng aswang. Basta't huwag mo lang sasaktan. Kapag nasaktan mo, siguraduhin mong mapapatay mo. Dahil babalikan ka ng aswang. Abat? Narinig mo ang sinabi ng Emily na yon? Hindi ako bingi. Parang binabantaan ka pa niya. Nakakainis talagang Emily na yan. Dapat talaga dito umalis na yan eh. Tama yan si Marley. Hindi siya ang aswang. Kasi matagal na siya dito. Word nga lang kasi mukhang aswang pero wala namang napapahamak sa atin. Pero ang Emily niyan, mula nang dumating yan dito, may kakaiba nang nangyayari. Tama ka, Tina. Pero, sinong maniniwala na may lahing aswang ang babaeng yan? Eh maganda naman diba? Mahinhin. Tumigil ka nga! Ay nako! Totoong aswang man siya o hindi, dapat na talaga siyang lumayas dito sa paupahan ni Ninong.
Yun po sana ang plano ko, Ninong. At saan ka naman pupunta? Ngayon ka pa alis? Buo na ang tiwalang ibinigay ko sa'yo. Nahulog po ang loob ko sa isang nangungupahan, Ninong. Ligawan mo. Magandang lalaki ka, Eric. Hindi ka nakagaya ng dati, hindi ba? Isang matinong tao ka ngayon. Ano kinababahala mo sa iyong nararamdaman? Ninong, Bakit hindi ka makatingin ng diretso sa akin? malalim ho ang nararamdaman ko sa kanya. Eric, Ninong, hindi ko alam ang gagawin ko. huwag kang gumawa ng bagay na ikasisira mo. Kinupkup kita. Binigyan kita ng magandang buhay, Eric. Alam ko po yun, Ninong. Kaya nga, mas gusto ko na lang umalis. At bumalik ka sa dati mong buhay. Ayoko na, Ninong. Pero, Hindi ka alis. Lagi mong isaksak dyan sa utak mo. Isa kang mabuting tao. At kailanman, hindi ka na muling magkakamali. Ninong, Naiintindihan mo ba? opo. Opo, Ninong. Kung may dapat na umalis sa paupahang bahay ko, walang iba kundi si Merle. Si Merlio, maayos naman siya, Ninong. Hindi niya ako binibigyan ng sakit ng ulo. Hindi ka ba nagtataka kung bakit hanggang ngayon ayaw niyang lisanin ang bahay ko? Ha? Alam ko may dahilan ang babaeng yon, Eric. Hindi ba't pinabaman-manan ko siya sa'yo? Opo, Ninong. Alam ko nga, hindi siya gagawa ng ikapapahamak niya. Pero hindi ako mapalagay, Eric. Mapapanatag lamang ang isip ko kapag nawala na siya sa poder ko. Hindi ba't mas delikado po kung aalis siya? Ha? Baka kung... Oo nga. May punto ka, Eric. Pero wag kang pakakampante. Wala rin akong tiwala sa babaeng yon. Wala. Bumalik ang binata sa paupahan, sabik nitong makita si Emily upang idulog ang totoong nararamdaman niya rito. Naniniwala siya kay Ninong na magbabago ang takbo ng buhay oras na tanggapin siya ng babaeng kanyang iniibig. Samantala, si Arian, nang malamang nakabalik na sa paupahan sa Eric, sabik itong kausapin kaagad ang lalaki. Oy, saan ka pupunta? Dito ka lang ha. Pupuntahan ko si Eric. Tulog na yon, Aryan. Anong oras na? Gising pa siya. Sandali lang ako. Sasama ako. Wag na. Baka kung ano pang sabihin mo kay Eric masisira pang diskarte ko. Hindi. Sasamahan kita at makikinig lang ako sa usapan ninyo. Ano ka ba naman, Tina? Sandali lang naman ako. Grabe na, Gabing-gabi na. Ayokong maiwan mag-isa rito, Humiga ka na lang kaya. Ano namang mangyayari sa'yo dito? Ilak mo lang ang pinto. Paano kung makatulog ako? Sino magbubukas sa'yo? Di mas mabuti. At huwag mo nang ilak ang pinto. Kaya huwag ka mag-alala. Hindi ka papasukin dito ng aswang, ano? Aryan. Ay, naku, para ka namang bata, Tina. Matuto ka ngang matulog dito ng mag-isa? Bakit kasi ngayon mo pa naisipan kausapin si Eric? Ipagpabukas mo na lang. Hindi nga pwede. Mas marunong ka pa sa akin Ngayon ko gustong kausapin si Eric, kaya pupuntahan ko siya. Basta, sandali ka lang, Aryan, ha? Ay, o sige na. Alangan naman dun ako matulog sa silid ni Eric, ano? Ay, wag. Nag-aaral ka pa, Aryan. Ay, nako. O siya, sige na. Lalabas na ako. Mahiga ka na dyan at huwag ka nang lalabas, ha? Kung ayaw mong makatay ng aswang. Bumalik ka kaagad, Promise, Aryan, Oo nga.
Ang kulit neto. Desidido si Ariana na paalisin si Emily. Buo ang kanyang loob, naniniwala sa kanya si Eric dahil may tiwala sa kanya. Gising pa nga si Eric ng mga oras na yun, kaya sinabi niya kaagad ang sadya rito. Anong nangyari? Narinig mong sinabi nila, Eric? Maraming nangyari nung wala ka. Ano ngang nangyari? Ano itong naririnig ko tungkol sa aswang? May nangupahan sa bahay na ito na isang aswang. Ano? Kalokohan. Walang aswang. Sinong nagpakalat ng aswang? Kami mismo ni Tinang nakarinig ng aswang, Eric. At hindi kami maaaring magkamali. At sino ang tinutukoy ninyong aswang? Si Merly? Matagal na siya dito para sabihin na isa siyang aswang. Hindi si Merly. Sino bang bagong salta dito sa paupahan ni Ninong? Ha? Si Emily. Siya ang aswang. Ano? Si Emily? Oo. Nakapasok ako sa silid niya. At madaming mga iba't ibang klaseng dahon. May kwintas na may iba't ibang hugis. Nakita ko nga, may bungo pa yun eh. Eric, malakas ang kutob ko. Si Emily ang aswang. At dahil doon, pinagkakalat mo sa lahat ng tao. Lalo na dito sa paupahan na siya ay aswang. Dahil yun ang paniniwala mo. Gayong wala ka namang katibayan. Hindi ko kailangang patunayan yon sa inyo ng harapan. Alam kong narinig ko at nakita ko. Si Tina ang testigo. Alam mo may gusto ako kay Emily, di ba? Oo, alam ko. At huwag mong isipin na nagsiselos ako sa kanya. Ibang usapan yun. Anong gusto mong gawin ko? Paalisin mo siya dito, Eric. Bago pa may mapahamak sa sino man sa atin. Paalisin si Emily? Marami ka pang makikitang higit pa kay Emily. Halimbawang ako. Eric, lalayo ka pa ba? Nandito ako. Tama ka, Ariana. Eric, Tama ka. Halika. Mukhang na-stress ka sa iniwan kong obligasyon sa'yo. saan tayo pupunta? Sa lugar kung saan masisiyan ka. Ay, Eric! Halika. Sige. Nawala ng pag-asa si Merly at Emily na diskubrihin ang tungkol sa pasilyo na itinuro ni Sarah. Lalo pat dumating na si Eric. Kinabukasan, napansin ng lahat ang pagbabago ni Eric. Ha? Sino nag-iwan ng mga bulaklak dito sa tapat ng pinto ng silid ko? Nagustuhan mo ba, Emily? Ha? Eric, sa'yo galing ang mga bulaklak na ito? Oo. Pasensya ka na. Ngayon ko lang naibigay sa'yo. Gusto ko sana personal pero tulog ka pa kanina kaya iniwan ko na lamang dito sa tapat ng pinto ninyo. At naghintay ka na lumabas ako? Salamat, Eric. Emily, Eric, 3 araw ako nawala. Sa 3 araw na yun, nasabik ako makita ka muli. Tsak na ako sa akin nararamdaman. Gusto kita, Emily. Mahal kita. kailan lang tayo nagkakilala? Maaga pa para sabihin yan. Isa pa, hindi pa buong pagkakakilala natin sa isa't isa. Nasa atin na ang pagkakataon, Emily. Ayos lang kung hindi mo pa ako sagutin yan. Tsaka namamahalin mo rin ako. Eric, Guys! Guys, nakita niyo ba si Arian?
Oh, bakit nasa mo si Arya? Nakita niyo ba? Iisa ang inyong silid, hindi mo alam? Nakatulog ako kagabi sa paghihintay sa kanya. Akala ko pagising ko, nasa tabi ko na siya. Pero hindi siya tumating. Hindi siya natulog sa silid namin kagabi. Baka umuwi siya sa kanila. Nang hindi nagpapaalam. Hindi gagawin ni Aryan yun. Alam niyang takot ako mag-isa sa silid. Kaya kapag umuwi siya sa kanila, uuwi din ako sa amin. Wala siyang nabanggit kung saan siya pupunta. Lagi kayong magkasama ni Aryan. Kagabi, lumabas siya ng silid. Hindi mo siya sinamahan? Kasi ang sabi niya, sandali lang daw siya. Gusto ko sumama pero hindi raw pwede. Kasi kikitain niya daw yung kakausapin niyang si... Sino? Ikaw, Eric. Ikaw ang uli kasama ni Aryan. Oo, pinunta niya ako. Nagkausap kami. Nag-report siya sa akin naman nangyari ng 3 araw. Nagkwento siya sa akin tungkol sa aswang. Matagal kami nagkausap. Sinabi niyang natatakot daw siyang magtagal pa dito sa paupahan. Kaya nagpaalam siya sa akin na maghahanap na lang daw siya ng ibang marerentahan. Hindi. Walang inililihim sa akin si Aryan. Lahat ng sinasabi niya sa akin. Hindi ako naniniwalang lumipat siya ng ibang paupahan. Wala siya sa plano. Ayaw niya umalis dito dahil ayaw niyang malayo sa iyo, Eric. Sinasabi mo bang nagsisinungaling ako, ha? Hindi sa ganon, Eric, pero... Baka sa sobrang takot, umalis na siya. Naisipan niyang umuwi sa kanila. Hintayin natin, babalik siya dito. Talagang babalik siya? Dahil umalis siya na walang dala kahit isa, Eric. Hindi kaya... Dinagit na si Arya ng aswang! Ay, Diyos ko! Ala, totoo kaya yun? Matanda na tayo para magpaniwala sa aswang. Tigilan mo na ang kalokohan yan. Nasaan ka na ba, Aryan? Bakit ka umalis at hindi nagpaalam? Bakit? Ang pag-alis ni Ariana, pinagtakha ng karamihan, lalo na ni Merly. Hindi na bago sa kanya ang insidenteng iyon. Ilang taon na ang nakararaan, marami ding nawawalang bigla, lalong nagamba si Ariana nang matuklasan ang hinala ni Aryan ay totoo. Umalis na kayo. Hindi ko kailangan ng tulong ninyo. Totoo nga ang sinasabi ni Aryan. Merly, isa kang alagad ng dilim. Isa kang aswang. Tulungan mo ko, Merly. May itim kang kapangyarihan. Hihingi ako ng tulong. Hindi ka normal na katulad ko. Ang banal na aklat. Ibigay mo sa akin, Merly. Ayokong bumalik sa dati. Nandito ako para alamin ang nangyari sa kapatid ko. Alam naming wala na siya. Tinutupad ko lang ang utos ng aking angkan na bigyan ng katarungan ang pagkamatay ng aking kapatid. Heto ng banal na aklat. Salamat, Merly. Totoo nga ang sinasabi ni Arian. Kaya pala hindi ka kumikibo at ipagtanggol yung sarili mo dahil totoo. Si Inang, dinalaw niya ako. Nag-alala siya sa akin. Alam ni Inang na hindi ako ganap na aswang. Ngunit tuwing sumasapit ang kabilugan ng buwan, pilit na bumabalik sa akin ang sumpa. Ito lang, Merly. Ito lang ang nagpapalakas sa akin. Ang banal na aklat na ito na may kasamang panalangin. Si Arian,
Hindi ko alam. Hindi ko magawang manakit ng tao. Naniniwala ako sa sinasabi mo, Emily. Marahil, mas matimbang sa akin ang hanapin ang aking kaibigan kesa atupagin ang pagiging aswang mo. Lalo pat walang dahilan para matakot ako sa iyo. Salamat, Mary. Dapat nga, matuwa ako. Akalain mo yun? May kaibigan akong aswang. Mary, dating aswang. Ha? Bakit nag-iimpake ka? Wala na. Aalis na ako dito. Paano ang pag-aaral mo? Siyempre, mag-aaral pa rin ako, Pero lilipat ako ng paupahan. Ayoko na dito. Mura lang ang renta dito. Kumpara sa ibang paupahan, medyo may kalayuan sa pinapasukan mo. Pero, mura lang naman ang pamasahe. Kaya tipid pa rin dito. Mamamatay ako dito sa nervyos, Tina, wala ka ba talagang balita kay Aryan? Sa tingin mo ba aalis ako dito kung alam ko kung nasan si Aryan? Pasensya ka na kung hindi mo nagustuhan ang tanong ko. Hindi ako sanay na mag-isa sa silid. Hindi naman ako matatakotin pero doong nakarang mga pangyayari na nakaraang araw, nakaramdam ako ng kakaiba sa paligid. Nitong papa ni Ninong. Madalas ako matakot. Halos lahat naman yata tayo dito. Ganun din ang nararamdaman. Meron ba talaga, Merly? Merong ano? May nagpaparamdam ba talaga dito sa papa ni Ninong? Oo, Tina. Sinasabi ko na nga ba? Ayoko na talaga dito. Aalis na talaga ako. Isinumpa na yata ang paupang ito ni Ninong. May multo na, may aswang pa. Mas nakakatakot ang aswang kesa sa multo. At walang aswang, Tina. Meron nga. Laking probinsya ako, Merly. Bata pa ako. Bakla na ako. At alam ko kung anong mga elemento ang lumilipad sa bubong. Lumaki din ako sa mga lolo at lola ko. Hindi ba sa kwento kutsero lang tungkol sa mga aswang? Wala pa kasi akong naengkwentro pagdating sa aswang. At hindi mo alam, nasa tabi mo lang pala ang aswang. Ha? Si Emily. Tina, masamang manghusga ng iba. Bahala ka. Pero basta ako, aalis na ako dito. Paano kung bumalik si Aryan? Malay natin talagang umuwi yun sa kanila. Bahala na siya sa buhay niya. Kasalanan naman niya eh. Basta na lang siyang umalis na hindi nagsabi. Kesa naman maghintay lang ako dito sa kanya. Nakabukaka at hindi na ako abutin ng 1 linggo. Mamamatay na talaga ako sa takot. Siya, sige, kung bahala. Hindi mo ko pipigilan. Merly, pasensya ka na ha. Mabait naman ako eh. Kaya ni Emily, sadyang hindi lang talaga namin masakyan si Aryan. Ang pagiging worthy ninyo. I mean, hindi namin masakyan ni Aryan ang pagiging worthy ninyo. Nagigets mo na ba ang ibig ko sabihin? Oo na. Ayos lang naman yun. Masaya ako dahil narinig ko yan sa'yo. Humingi ka ng pasensya. Paano? Aalis na ako. Tina? Eric? Halika. Ihahatid kita. Ha? Naku, hindi na, Eric. Konti lang naman ang mga gamit ko. Ang mga damit lang naman ito. Kaya ko na. Huwag ka na maya. Akin na yung mga bagahe mo. Ako na magbibit-bit. Hindi! Wag! Ha? Ako na. Kaya ko na to. Bay na sa inyo. Ibang klaseng Tina din yun ah.
Pero kumpara naman kay Aryan, mas matino ang utak ni Tina. Well, ganun talaga sa isang paupahan. Come and go lang. Ikaw, Eric, anong paniniwala mo? Anong paniniwala? Tungkol saan? Umuwi ba talaga si Aryan sa kanila? O may nangyaring masama sa kanya? Malay ko. Mabuti nang wala siya rito. Gulo lang ang hatid niya. Kung ano man ang inebento niyang kwento sa mga kasama niya rito. Pero kung nasaan man siya, hindi ko na alam, Merly. Walang nakakaalam. Naging tahimik nga ang paupahan ni Ninong ng mga sumunod na araw. Walang namumuna, walang nang bibintang. Ngunit pag-alis ng dalawang nangungupahan ay nakarating sa kaalaman ni Ninong. Ay, magandang tanghali, Ninong! Magandang tanghali po. Magandang tanghali sa inyong lahat. Kumusta kayo rito? Mabuti naman po, Ninong. Nasa na mga datihan kong nangungupahan? Nagsipag-alisan na ba? Mano Iniwan po. na yata ako Mano po, Ninong. Merly. Magandang tanghali po. At sino siya? Siya bang sinabi sa akin ni Eric? Ang pinakabagong boarder? Opo, Ninong. Si Emily po. Yun po ang pangalan niya. Oo, Emily. Abay, totoo nga. Napakaganda mo. Lalo na sa malapitan. Kaya naman pala, agad mong nabihag ang puso ng aking katiwala. Kayo pala si Ninong. Oo. Ako ang ninong ng lahat. Pero barat ako dahil hindi ako nagbibigay sa kanila ng regalo tuwing Disyembre. Nasan nga pala si Aryan? Bigla na nga lang hong umalis, Ninong. Ganun ba? Anong biglang umalis? Umalis nang hindi nagpaalam? Ganun na nga po. Kahit nga po yung matalik niyang kaibigan dito na si Tina, hindi ho nagpaalam doon si Aryan. Kailan? Bakit ngayon ko lang nalaman? Walang sinabi sa akin si Eric. Hindi ko po alam, Ninong. Isang gabi lumabas siya sa kanyang silid. Hindi na namin siya nakita mula noon. Sige. Alam ko kung saan nakatira ang mga magulang ni Aryan. Ako mismo ang aalam kung nakauwi na si Aryan sa kanila. Sige ho, Ninong. May mahalaga akong gagawin. Maiwan ko na kayo. Emily, huy. Ha? Ano't natulala ka na dyan? Kanina ko pa napansin. Titig na titig ka kay Ninong. Siya pala si Ninong. May edad na siya. Oo, bakit? Kaya nga Ninong siya ng lahat. Kasi may edad na. Merly, maaari bang umibig ang isang katulad ni Sarah kay Ninong? Naku, hindi Malambing si Sarah pero mapili yun sa lalaking gugustuhin. Si Ninong, lahat kami dito, parang anak niya na kung ituring. Kung ganon, hindi si Ninong ang salarin sa pagkamatay ni Sarah. At kung totoo ang kutob ko, kung dito ko nga matatagpuan ang misteryo ng pagkawala ng aking kapatid, hindi si Ninong ang pumatay sa kanila. Hindi si Hindi ba sinabi ko na sa'yo? Huwag mong sisirain ang tiwala ko, Eric. Ninong, wala po akong ginawa. Natakot sila dahil may aswang daw na umaali-aligid dito sa lugar. Yun na ang dahilan kaya umalis sila. Ha?
Maniwala po kayo sa akin, Ninong. Itanong niyo pa sa mga nangungupaan dito. Nakita nilang umalis si Tina. At si Arian, Si Aryan ho, ewan ko. Hindi ko nababantayan ang kilos niya. Eric, Hindi po ba kayo naniniwala sa akin? Sabi niyo, ibibigay niyo sa akin ang tiwala niyo, Ninong. Ginawa ko ang lahat ng utos niyo. Tapos ngayon, pagdududahan niyo ako? tinatanong lamang kita. Gusto ko lang malaman ang totoo. Alam mong nag-iingat lamang ako. Kung noon ay nakaligtas tayo, Eric, paano tayo makasisiguro na maaabsolto pa tayo? Duda ba kayo sa akin? Gusto ko lang makasigurado. Bakit hindi niyo tingnan sa silid? Sa pasilyo. Para malaman niyo na nagsasabi ako ng totoo. Sige, samahan mo ako doon. Ayos. Binaybay ng dalawa ang masikip na pasilyo, buong loob ni Ninong. Nais niyang alamin at mapatunayan na totoo ang kanyang kutob, huli na para umatras. Oh, ano ito? Ha? Wala kayong tanong na hindi ko sinagot, Ninong. Ganon ako kabait sa inyo. Siyempre, nagpapasalamat ako dahil tinanggap niyo ko. Binigyan niyo ko ng isa pang pagkakataon. Diyos ko! Anong ginawa mo, Eric? Nangako ka na magbabago ka. Hindi mo bubuksan ang silid na ito. Mula nang mangyari ang latang yun, ilan pa ang sumunod na biniktima mo, Eric? Ilan pa? Si Arian. Siya lang, Ninong. Kasi siya, sinisiraan niya sa akin si Emily. Ang ingay ng bunganga ng babaeng yan. Hindi ka na talaga magbabago pa. Tinulungan kita noon para makapagbagong buhay. Pumayag ako sa bahaging ito ng paupahan ko na gawin mong libingan ng mga babaeng nabibiktima mo. Hindi na ako papayag na maulit pa ito. Ninong, sandali. Huwag naman kayong ganyan. Baliw ka, Eric. Demonyo ka! Sandali lang, Ninong. Huwag kayong mag-alala, Ninong. Huli na ito. Hindi na ito mauulit. Natagpuan ko na ang babaeng gusto ko. Pakakasalan ko siya. Bubuo kami ng pamilya at magiging masaya kami. Hindi ka magtatagumpay. Walang kukup-kup sa'yo. Walang tatanggap sa'yo. Sinayang mong tiwala ako. May katapusan ng lahat. Hindi totoo yan! Hindi totoo yan! Muling isinarado ni Eric ang pinto sa silida kung saan nakatago ang lahat ng biktima ng dilim ng kanyang tunay na pagkatao. Masayang umalis ang lalaki. Malaya na siya sa utos ni Ninong. Pwede ba? Nahihilo na ako. Kanina ka pa pabalik-balik, Merly. Sabihin mo na sa akin. Ano bang iniisip mo? Hindi ko gusto ang nangyayaring ito. Parang naulit ang nangyari noon. Ano magagawa natin kung totoong umalis nga si Arian? Umalis?
At iniwan ang mga gamit niya. Hindi ganun ang pagkakakilala ko sa kanya, Emily. May nangyayaring masama sa kanya? Emily, nangako ako noon sa aking sarili. Aalis lang ako sa bahay na ito kapag nalaman ko ng totoong nangyari sa kaibigan ko. Mula nang ituro sa akin ni Sarah ang pasilyong yun, hindi na siya muling nagparamdam pa. Kailangan nating pasukin ang pasilyong yun mamayang gabi. Oo, kailangan kong kumilos. Sasama ako, Merly. Ayokong madamay ka, Emily. Sa akin itinuro ni Sarah ang pasilyong yun. Konti pa, Emily. Ang baho! Tingnan mo, may hagdan pa baba. Oh, sige, mauna ako. Sobrang baho rito. Oh, Diyos ko! Merly, bakit? Emily! Tingnan mo, si Arian! Si Arian ito! Anong nangyari? Bakit nangyari sa kanya to? Diyos ko! Oh, hindi! 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 Sino siya? Si Ninong! Emily, sigurado ako! Nandito ang katawan ni Sarah! Pero hindi ko siya makita dahil halos lahat ng nandito ay kalansay na maliban kay Arian at kay Ninong. Ilang kalansay nang nandito. Halos hindi ko na mapilang. Sinong demonyong gumagawa nito? Emily, kailangan nating umalis dito. Delikado kung magtatagal tayo dito. Ngayong nabuksan na ang silid na ito, maaari na tayong magsumbong sa mga pulis at maipalibing ang kalansay na naririto. Emily! Nakita din kita. Kapatid ko. Kapatid mo siya. Suot pa din niya ang kwintas na ibinigay ko sa kanya. Emily, sino gumawa nito? Tayo na. Magsumbong tayo sa mga pulis. Bilis! Eric? Anong ibig sabihin nito? Eric? Ikaw ang dapat naming tanungin. Anong lugar ito? Sino may kagagawa ng lahat ng ito? Merly? Hindi ako. Si Ninong. Siya ang may-ari ng paupang ito. Katiwala lamang ako dito. Si Ninong? Ayan siya, oh! Patay na siya! Oo. Dahil pinatay niya si Arian. At alam niyo ba, kung hindi ko yung ginawa sa kanya, kayo ang isusunod niya. Hindi ako papayag na pati sa inyo may masamang mangyari. Matutulad kayo sa mga naririto. Eric, hindi mo dapat inilagay sa kamay mo ang batas. Dapat sana nagsumbong ka sa mga pulis. Yun na nga sana ang gagawin ko. Pero mayaman si Ninong. Anong laban ko sa kanya sakaling magreklamo ako? Kailangan na tayong magsumbong sa mga pulis, Eric. Tama. Sandali lang. Ha? Wala si Ninong. Nang mapabalitang wala na si Arian. Ang sabi ni Tina, nung gabing nawala si Arian,
Ikaw ang huli niyang kasama. Hindi si Ninong. Kaya hindi siyang pumatay kay Arian. Kung hindi, ikaw, Eric! Ay, Diyos ko! Eric! Totoo ba? Ikaw ang... Nagbago na ako! Bakit ayaw niyo maniwala sa akin? Ikaw ang may kagagawa ng lahat ng ito. Walang hiya ka. Pinaniwala mo kaming lahat. Ilang taon ang nakalipas. Namuhay ka ng normal, ha, Eric? Pero ang mga biktima mo, si Sarah, hindi mapanatag ang kanyang kaluluwa. Alam mo ba, gabi-gabi mula nang pinatay mo siya, gabi-gabi rin akong ayaw matahimik. Nagpaparamdam siya, samantalang ikaw, walang hiya ka! Merly! Sa lahat ng ayoko, yung hinuhusgan ako, wala akong kasalanan. Wala! Matagal kong hinintay ang pagkakataong ito. Ang makaharap at pagbayarin ang mamamatay taong katulad mo! Emily naman, ano bang laban mo? Isa pa, magagawa ko bang saktan ka? Siyempre hindi. Mahal kita. At alam mo kung bakit ko pinatay si Arian? Dahil pinagdududa ang kanyang aswang. Ano yan? Bakit unti-unting nagbabago? Ha? Dapat mong pagbayaran ang ginawa mo. Mananagot ka! Sino ka? Sino ka? Hindi mo ko kilala, pero kilala kita. Kilalang kilala kita! Hindi. Imposible. Bagong salta ka lang sa paupa ni Ninong. Paano, ha? Ngayon lang kita nakita. 2 taon ang nakakaraan. Lumuwas ng syudad ang isang babaeng taga-bundok. Naghanap siya ng matitirahan. Mabait daw ang may-ari ng paupahan. Umibig siya. Yun ang hinihintay ng kapatid ko. Para mawala sa kanyang sumpa kapag may lalaking umibig sa kanya. Huwag kang basta maniniwala sa tao. Wala ka pang pruweba na totoo ang pag-ibig niya sa'yo. Hindi ko kailangan ng pruweba. Sapat na ang pag-aalaga niya sa akin. Sino siya? Dalhin mo siya rito. Ipakilala mo siya kay Inang. Ayoko, Emily. Baka magbago ang isip niya kapag nalaman niyang tungkol sa ating angkan. Hindi mo sinabi sa kanya ang totoo? Naglihim ka sa kanya tungkol sa totoo mong pagkatao? Oo. Dahil mahal ko siya. At ayokong mawala siya sa akin. Binago niya ang puso ko. Alam mo ba, Emily? Ang sarap sa pakiramdam. Totoo nga ang sabi ni Inang. Mawawala ang sumpa kapag umibig ka at ibigin ka ng totoo. Malaya na ako sa sumpa, Emily. Malaya na ako. Lori, masama ang maglihim. Lalo na sa taong makakasama mo habang buhay. Kung talagang mahal ka niya, tatanggapin ka niya ng buo at walang pag-aalinlangan. Maging sino ka man. Oo naman. Darating ang araw at malalaman niya ang tungkol sa ating angkan. Isasama ko siya dito. Ipapakilala ko siya sa lahat. Patutunayan ko na kaya nating magbago sa oras na matagpuan natin ang taong magmamahal sa atin ng tapat at totoo. Lori? Kapatid mo si Lori? Hindi ko siya kilala. Wala akong kilalang Lori. Huwag kang lumapit sa akin. May-ari ng paupahan. Akala ko, si Ninong ang taong hinahanap ko. Nagpapanggap kang may-ari ng paupahan ni Ninong. Nilinlang mo ang kapatid ko. Niloko mo siya! Anong sino ka? Mahal ka ng kapatid ko kahit sinaktan mo siya.
hindi ka niya magawang saktan. Akala ko isa kang mabuting babae. Isa kang aswang! May bitbit ka pang banal na aklat. Nilinlang mo rin ako. Matagal kong inintay ang pagkakataong ito upang pagbayarin ang pumatay sa kapatid ko! Wag ka lalapit! Emily! Patawarin mo ko! Hindi ko sinasadya! Emily! Patawad! Emily! Oh, Merly! Muhay ka! Huwag mong hayaing sirain ang iyong pananampalataya ng demonyong yan. Patunayan mo ang iyong pagbabago. Oh, Tama! Gusto ko na magbago, Emily. Ikaw kasi ayaw mo maniwala sa akin eh. Ayaw mo maniwala na mahal kita. Ikaw lang gusto kong makasama habang buhay. Mahal kita, Emily. tumigil ka! Hindi mo ko malilinlang. Pinatay mo si Ninong, si Aryan, at pinatay mo ang kapatid ko! Oo! Dahil masyado siyang maangas. Kaya ko raw magbago. Tutulungan niya raw ako. Pagkatapos binawi niya. Tinawag niya akong demonyo. At si Lori, kapatid mo siya. Hindi ko na nga halos maalala. Ang dami kasi nila eh. Si Lori, yung galing sa bundok. Napaka-inosente. Masyado kasing pakipot eh. Mahal daw niya ako. Handa siyang sumama sa akin at bubuo kami ng pamilya. Pero ayaw niya magpagalaw sa akin hanggat hindi pa raw kami kasal. Lahat ng nandito, silang lahat. Sila ang baliw! Hindi ako! Wala silang ginawa para baguhin ako. Walang gustong tumanggap sa akin. Paano ako magsisimula? Paano ako magbabago? Ayaw nila sa akin, Emily. Ayaw nila sa akin. Dapat ka rin mawala tulad nila. Lahat kayo! Dapat na mawala! Demonyo ka! Ay, Merly! Merly! Hindi mo dapat kinuha yun! Sa akin siya dapat na magbayad! Ayokong dungisan mo ang iyong mga kamay dahil lang sa gusto mong gumanti. Hindi na ikaw ang dating Emily. Pinago ka na ng Diyos, Emily. Huwag kang bumitaw sa iyong pananampalataya sa Kanya. Napakabuti mo, Merly. Salamat. Katulad ko, gusto ko pang mabuhay. Bumalik sa normal ang buhay. Ayoko pang mamatay, Emily. Hindi ka mamamatay. Gagamutin kita, Merly. Gagamutin kita. Nakaligtas si Merly at agad na nagsuplong ang dalawa sa pulis. Laman ng usap-usapan ang nangyari. Agad na pinaalis ang lahat ng nangungupahan upang tipunin ang lahat ng ebidensya na nasa loob ng paupahan ni Ninong. Lahat ho ng hinahanap ninyong ebidensya, nandyan sa lihim na lagusan, patungo sa ilalim. Nakahanda po akong sagutin lahat ng gusto ninyong malaman. Nakuna namin kayo ng statement. Mga ebidensya lang po ang kailangan namin para matuldukan na ang kasong ito. At maisauli na ang mga labi sa mga pamilya nila. Hanggang ngayon po kasi, ang mga magulang rin ay naghahanap sa mga nawawalan nilang anak. Dito sa paupahan ni Ninong, ang itinuturo nilang huli nilang tinirhala. Salamat po, sir.
Sa agaran ninyong pagresponde, matatahimik na po ang lahat ng biktima ni Eric. Sige po, Mama. Emily, maraming salamat sa iyo. Salamat sa iyo, Merly. Nagagalak ako makilala ka at maging kaibigan ko. Tinadhana tayong magkakilala upang matapos ng kademonyuhan ni Eric. At tuloy, mabigyan ng hustisya ang nangyari sa babaeng kanyang mga naging biktima. Kailangan ko nang umuwi sa amin. Hinahanap na din ako ng pamilya ko. Ako din. Sana balang araw, muli tayong magkita. Pero sigurado ako, dadalawin mo ako sa amin. Ha? Katukin mo lang ako sa bubong namin. Alam ko nang ikaw yun. Hindi mangyayari yan. Binago na ako. May kinikilala na akong Diyos, Merly. Hanga ako sa iyo, Emily. Hanggang sa muli, kaibigan. Hanggang sa muli nating pagkikita, kaibigan. Sadyang may paraan ang Panginoon upang ang kanyang mga anak ay hindi na bumalik pa sa pagkakasala. Ang sinumang nananatili sa katotohanan ay hinding-hindi niya bibitawan ni pababayaan.